Magandang umaga mga pamilya, narito po tayo ngayon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque City at pasintabi po sa mga nag-aagahan. Dahil sa likuran ko ay makikita ang toneladang basura na inanod at naipon na sa esterong ito matapos sa malalakas na pag-ulan ng habagat na nagdulot ng malalim na baha nitong mga nakarang araw. Halos matakpan na ang daluyan ng tubig na naghalong-halong mga basura, mga plastic, sako, kahoy, styrofoam, at mga iba pang debris kaya umaalingasaw ang mabawang amoy dito. Sa kabila nito, tuloy-tuloy ang clean-up operation dito ng MMDA, Parañaque LGU, DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Paulit-ulit naman natin sinasabi nung sinumulan natin itong Oplan kontrabaha na yung basura talaga is one major factor sa pagkaklag ng mga waterways natin. Na maglilinis tayo isang araw, the next day, puno na naman. So talagang never ending ito eh. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon halos sa Metro Manila, pinapadala na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU, ini-explore ng Pangulo yung pagkakaroon ng mga waste to energy facilities para kamukha ng ibang mga bansa, susunugin na lang natin ito lahat. Pero susunugin natin ng maayos at malinis. Tingin ko wala tayong choice eh. So far, sir, ilang po natin na yung nahapon na basura? Hindi ko pa masasabi. Siguro minimum 100 truck loads to. Minimum 100 truck loads ng basura. Kailan, sir, yung target na maubos yung mga yan? May target Well, date it has to be done within the week. No? Pero kung kaya natin 1 to 2 days yan. This is the first time na mangyari sa amin to sa Parañaque. So, after itong channel na to, hindi natural ito. Kumbaga man-made channel ito, boundary ng Pasay and Parañaque. So, matagal na kami naglilinis dito sa Parañaque. First time ko lang nagulat ng kami kahapon na talagang ang basura, grabe, tuloy-tunilada. Lumusong at mano-mano ng hinahakot ng mga naglilinis ang mga basura kasabay ng paggamit ng mga heavy equipment tulad ng bako. Ian Sanchez, ABS-CBN News.